Hello mga kababayan, magandang araw, magandang gabi kung saan man kayong lugar naroon ngayon habang pinapanood nyo ang video ko. Magandang araw po sa ating lahat. Magpapasalamat muna tayo kay Sir Paul sa mga pag-share niya sa atin ng napakagagandang mga videos. Siguro naman karamihan ay nakapanood na ng nag-trending na videos ni Sir Paul. In-upload niya kamakailan yung bata na mag-aasawa sana. Yung kamakailan ay na-upload ni Sir Paul na boya sa mga katutubo, yung fixed marriage ng mga katutubo, yung tinatawag nilang boya. Siguro naman lahat ay nakapanood na, no? Pero kung hindi pa kayo nakapanood, yung video ay tungkol sa fixed marriage yun. Ipagkakasundo ng dalawang magulang ang kanilang mga anak na pag-aasawahin nila. At yung natagpuan na nila Sir Paul ay napakabata ng babae dahil sabi nung nanay 15 years old daw yon, pero sa tansya ni Sir Paul ay mga 12 lang. Grade 6 yung bata at naipagkasundo nilang ipakasal doon sa 29 or 28 years old na lalaki. Hindi natuloy yon kasi sinave ni Sir Paul yung bata sa maagang pag-aasawa. Nakakatuwa dito sa mga video ni Sir Paul, tayong nasa mga modernong panahon na, nadadala ni Sir Paul sa makalumang panahon. Which is, kahit sa libro, hindi ko pa nabasa na mayroon palang ganong klase ng pag-aasawa. Ang alam ko lang yung fixed marriage, yung ipapagkasundo ng dalawang magulang ang kanilang mga anak, or yung dowry na sinasabi nila, yung magbabayad yung may lalaki doon sa babae para doon sa kanilang mapapangasawa. Hindi ko alam na mayroon palang gano'n sa mga katutubo. Yung, kunwari, hindi pinayagan yung tinatarget nilang babae. Halimbawa, yung bata. Kasi doon sa napanood ko kay Sir Paul, yung bata ay isinave nila Sir Paul para sa maagang pag-aasawa. At ang kasunduan lamang nila sana doon ay magbabayad si Sir Paul nung lahat ng ginastos ng mga may lalaki. Pero may iba pa pala silang batas doon na kapag hindi natuloy doon sa tinatarget nila na mapapangasawa at meron pang kapatid, pwede pala yung kapalit. Halimbawa yung kapatid, kasi doon sa napanood ko na yung kay Sir Paul, hindi natuloy na makakapag-asawa yung bata dahil isinave nga nila Sir Paul, ay meron pala namang kapatid na babae na panganay at yun ang naging kapalit. Meron palang gano'n na kunwari ako ayaw ko, meron akong ate, yung ate ko na lang. Although talagang first time nilang nagkakilala, first time nilang nagkakita. Noon lang sila nagkakita talaga nung araw na yon. Meron palang ganun sa mga katutubo. At nakakatuwa lang isipin na kahit sa mga libro, hindi pa ako nakabasa o nakasaksi ng ganun na pwede pala yung kapalit pag hindi natuloy doon sa tinatarget nilang mapapangasawa. At ganun pala sa kanila. Hindi kayo nakaka-relate doon sa aking kinakwento kasi maaaring hindi nyo napanood. I-search nyo lang si Pugong Biyahero, panoorin nyo yung katutubo na magpapakasal sana pero isanave ni Sir Paul. Ang nakakatawa sa kanila, talagang napakalaki ng respeto nila. Kapag pinagkasunduan, talagang hindi nila binabali iyon. Tapos yung dalawang nagkasundo, yung dalawang pinag-asawa, na noon lang nagkakita, saka pa lang sila magkikilanlan, saka pa lang sila magkikilalanan kapag sila ay nagkasama na sa iisang bubong. Magkasama na sila sa bahay, saka pa lang sila getting to know each other. Kumbaga madidevelop yung kanilang pagmamahalan as mag-asawa, doon pa lang nila i-develop. Nakakatuwa na tayo ay dinadala ni Sir Paul, Pugong Biyahero, sa mga makalumang panahon na mayroon pa palang ganon talaga. Dahil makabago na tayo ngayon, nasa modernong panahon na tayo, pero meron pa pala sa kasulok-sulukan ng mga lugar sa probinsya na meron pa palang ganon. May mga kultura pa na sa libro lang natin nakikita. Sa ating mga nasa modernong panahon na, yung napakapayak na pamumuhay nila, ang dami nating reklamo. Like kapag nag-brownout, ang dami nating reklamo kasi mainit. 'Di ba? Kapag walang sasakyan,
nagrereklamo tayo kasi mapagod maglakad. Pero meron pa pala sa mga liblib na lugar na ganon, simpleng namumuhay lang, as in wala silang ilaw. Kung meron man silang iilawin, kayamanan na nila yun kapag meron silang ilaw. Kaya ang gagawin nila ay kapag araw, magluluto na sila, kung nilagang kamote o ano man ang lulutuin nila, ay magluluto na sila para kapag dumilim ay matutulog na lang. Unlike sa atin na mga nasa kabihasnan na halos yung isang buong magdamag natin ay nakukonsume pa natin sa kung ano ang pwedeng gawin. May mga nagtatrabaho sa panggabi, pero sa kanila yung gabi talagang tulog lang nila yun kasi wala silang ilaw. Isa pa yung asin. Yung asin ay kayamanan na nila yon. Samantalang sa ating mga kabihasnan yung asin ay sobrang hirap mo na yun kapag asin yung ulam mo, 'di ba? Nakakaawa na yung kalagayan mo, asin yung ulam mo. Samantalang sa kanilang mga katutubo, kayamanan nila yung asin. Kapag mayroong asin sa kanila ay nakakaluwag-luwag na. Kasi sa sobrang layo ng lugar nila, kahit asin ay ang hirap magkameron. Kasi napakalayo ng anong kanilang lugar. So, yung asin ay kayamanan na sa kanila, samantalang sa atin ay kapag asin ang ulam mo ay kawawang-kawawa ang iyong kalagayan. Pero sa kanila ayun ay kayamanan na. Nakakatuwa lang na may mga charity vloggers. Yung mga charity vloggers na pinapanood ko, magkakaiba sila. Kaya hindi mo masasabi na ang panonoorin mo lang ay yung vlogger na ito. Kasi magkakaiba sila ng mga ibina-vlog. Katulad kay Daddy Frankie, ang mga binablog niya ay yung mga nasa lansangan, kinukuha niya, tinutulungan. Yung may mga problema sa mental health, natutulungan niya, napapagaling. Kaya susubaybayan mo siya kasi iba naman yung kanyang content. Ito naman si Sir Paul, Pugong Biyahero, ay hahanap-hanapin mo yung mga pag-aakyat niya sa bundok. Kung hindi ka nakakaranas ng mga pag-akyat-akyat sa bundok, ma-amaze ka talaga na yung mga napakalalayong lugar ay nararating nila para lang magbigay ng tulong. Ila Kuya Bal naman, ang natsubaybayan ko sa kanila ay yung pagpapagawa ng bahay. Yung mga mahihirap na talagang hindi kaya na magkaroon ng maayos na bahay, ay pinatatayuan niya ng bahay. So, magkakaiba sila. Natutuwa ako sa mga charity vloggers na nagsishare ng mga ganoon. Katulad kay Sir Paul na napakahirap umakyat ng bundok, lalo sa mga edad na ganon, na delikado na ang pag-akyat-akyat sa bundok kasi yung yung kalusugan niya. At nakakatuwa na nakakapag-share siya ng mga ganoong istorya. At nakakakita tayo ng mga kwento na halos kahit sa libro ay hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nabasa na nakakatuwa na para tayong ibinabalik sa makalumang panahon. At kapag naman natagpuan niya, yung mga katutubo na natagpuan niya, nakilala niya, na nabigyan niya ng tulong, ay idinadala naman niya sa modernong panahon. Katulad halimbawa nila, yung mga nauna niyang tinulungan na iniligtas din niya sa pag-aasawa. Noong makita niya na sobrang payak, napakasimple ng buhay, nung makita niya ay tinulungan niya, dinala niya sa Laguna at naparanas niya ng buhay na moderno, natutong gumamit ng mga kasangkapang makabago. Napaparanas niya doon sa mga katutubo yung buhay na ganito na dapat ang panahon ngayon. At dapat ay nakakasunod na sila, hindi na sila na iiwan doon sa makalumang tradisyon. Kahit yung sina Nanay Lorna na yung mga simpleng pamumuhay na noong pa, yung mga nakagisna nila na tradisyon, ay naiparanas ni Sir Paul, modernong buhay. O diba nakakatuwa? Tayo namang mga manonood ay nakakapanood na may mga ganito pa palang lugar at mga naninirahan na sa liblib na lugar. Tapos, yung kultura at tradisyon nila ay nasasaksihan natin na mayroon pa pala ngayon. Naparealize naman ni Sir Paul na yung makalumang tradisyon na yon ay unti-unti nang dapat inaalis. Katulad ng fixed marriage, unti-unti na yung inaalis. Diba dito sa atin, bawal mag-asawa pa yung
bata. Halimbawa, pag ikaw ay underage, tapos ikaw ay ipinilit ipakasal sa matanda, hindi yun pinapayagan ka mag-asawa yung ganong bata. Pag naman ay pinilit mo, ay yun ay kaso na yon. So, ipinaparealize ni Sir Paul sa mga katutubo na unti-unti ay aalisin na yung ganong tradisyon, yung pagkakasunduan. Kasi tingnan mo naman, kapag naipagkasundo sila kahit bata yan, si Nanay Lorna nga daw nun 9 years old. Parang ganon kabata si Nanay Lorna noong maiboya, maipagkasundo ng kanyang mga magulang doon sa kanyang napangasawa. Ang maganda naman dito, kahit ikaw ay naiboya, ay nirerespeto ka pa din nung magiging asawa mo, yung napangasawa mo. Katulad nitong bagong na-vlog ni Sir Paul na ipinagkasundo, tapos nung hindi natuloy doon sa bunso, ay ang naipalit ay yung panganay. At ang maganda rito, may respeto yung lalaki doon sa kanyang napangasawa. Kasi 'di ba hindi sila magkakilala, first time nilang nagkakita. At iginagalang nung lalaki na kung ayaw pa magpatabi noong babae. Kasi nandun pa sila sa stage na sila ay magkakakilalanan pa. So, walang, 'di ba, kung tutuusin ay may karapatan na yung lalaki kasi asawa na niya 'yon. Pero dahil ayaw pa ng babae, hindi niya pinipilit. Mayroong respeto sila. 'Di ba napaka nila, kahit sila ay nandoon sa liblib na lugar, pero yung respeto nandoon talaga, yung mga ugali na napaka mababait. Nire-respeto pa rin niya at hihintayin kung kailan yung tamang panahon na mahuhulog ang loob sa kanya nung kanyang napangasawa. Sa mga hindi pa nakapanood noong ikinukwento kong yon, sa kabuuan ng kwento, panoorin nyo yung vlog ni Sir Paul, Pugong Biyahero. Baka yun ay pabahayan din ni Sir Paul. Kasi, di ba tinutulungan niya ng unti-unti. Tapos, kumbaga tutulungan niya na kung paano sila ma-develop, kung paano sila magkilalanan, kung paano yung kanilang pagtatagpo ay maging quality, yung kanilang pagsasama as mag-asawa, para hindi sila humantong sa hiwalayan. Kasi sabi ng babae, kapag hindi daw nag-work yung kanilang pagsasama, ay pwedeng hiwalayan niya yung lalaki, which is nakakalungkot, 'di ba? Kahit naman sa kasal nila, yung kasal pala nila, walang pinangahawakang papel. Yon, yung kasal nila, basta nagsubuan lang ng kanin, kasal na pala yon sa mga lumad. Diba sa atin, napakarami pang mga aasikasuhing papel bago kayo makapagpakasal. Magsa-seminar, may mga papel na papipirmahan, yung parent consent, marami kayong aasikasuhin bago kayo makakuha ng marriage license. Pero sa kanila, napakasimple lang, nagsubuan lang ng kanin, kasal na yon. Pero kahit ganun yung kasal nila, nandun yung respeto nila sa isa't isa. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na lang yung vlog ni Sir Paul para makita ninyo at ma-witness din ninyo na may ganun palang buhay sa mga liblib na lugar pa sa panahon ngayon. At sa mga nakapanood naman, alam ko, tuwan-tuwa din kayo. Kasi ako, tuwan-tuwa ako, para akong napabalik sa makalumang panahon na sa libro mo lang makikita, pero yung nangyari sa kanila ay hindi ko pa nabasa kahit sa libro, na meron palang gano'n na pwedeng ipalit. Kung hindi pwede yung napagkasunduan na magiging asawa, ay pwede palang bigyan ng kapalit. Hindi, noon ko lang nakita. At ako tuwan-tuwa sa mga vlog na nai-share ni Sir Paul. Diba? Ang dami nating natututunan sa kanya mga nai-share na vlog. Again, Sir Paul, permission to react na naman sa iyong video po. Natutuwa lang po ako sa mga videos nyo, kaya ako'y napapa-react. Puntahan nyo na lang yung video ni Sir Paul, search na lang, Pugong Biyahero. Makikita nyo yung video na pinapanood ko. Nasa part 6 na sila, pero I think tuloy-tuloy natutulungan nyo ni Sir Paul. Pati yung bata na sana ay magiging asawa nung lalaki, ay ginawa na nila yun scholar. So, sana ay maging matagumpay ang
landas na tatahakin ng mag-asawa na tinutulungan ngayon ni Sir Paul. At sana ay maging matagumpay sila kasama nung anak nila, anak nung babae. Sana ay maging matagumpay yung kanilang pagsasama. At aabangan namin kasi parang sabi ay gusto ni Sir Paul ipakasal at tutulungan nila kung paano makakasal sa simbahan yung mag-asawa. So aabangan natin lahat yan kung ano ang susunod na mga kabanata. Again, sa mga solid supporters ng Pugong Biyahero, sabay-sabay nating abangan ang susunod na vlog ni Sir Paul. Bye-bye! Thank you all for watching this here.